Walang perpektong Kristiyano sa mundo, kaya lahat tayo ay nagkakasala, gumagawa ng gulo ng ating buhay. Kung nakagawa ka lang ng kasalanan, pagsisinungaling man ito, nagalit, nagselos at iba pa. Gusto mo bang malaman kung paano babalik sa tamang landas pagkatapos magkasala? Narito ang 3 hakbang na maaari mong gawin. Una, aminin ang iyong kasalanan. Sinasabi sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kadalasan, pagkatapos nating magkasala, maaari tayong matukso na magpatuloy sa ating makasalanang paraan o ipagpaliban ang pagbabalik sa Diyos dahil sa pagkadama ng pagkakasala. Kung nangyari ito, mahalagang tandaan na kung ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos at lilinisin tayo mula sa kalikuan. Nais ng Diyos na huwag tayong manatili sa isang estado ng kasalanan pagkatapos nating magkasala. Ngunit sa halip ay bumalik sa Kanya. Kapag ipinagtapat natin ang ating mga kasalanan, pinatatawad niya tayo at ginagabayan tungo sa pagsisisi. Sa makatwid, huwag nating balawalain o ipagkaila ang ating mga kasalanan. Sa halip, ipagtapat natin ang mga ito sa Diyos. Pangalawa, tukuyin ang sanhi ng kasalanan. Sinasabi sa Santiago, chapter 1 verse 14 to 15, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat, kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan, pagkamalaki na, ay namumunga ng kamatayan. Kapag tayo ay natutukso ng masasamang pagnanasa, tayo ay nagkakasala. Sa makatwid, kailangan nating tukuyin ang sanhi ng kasalanan upang makagawa tayo ng mga hakbang upang maiwasan ang paggawa ng parehong kasalanan sa hinaharap. Halimbawa, anong iyong ginagawa noong oras na iyon? Ano ang iniisip mo? Ano ang iyong pananaw noong oras na iyon? Saan nagmula ang tukso? Sa pamamagitan ng patuloy na pagninilay, makikita mo ang dahilan ng kabiguan. Pangatlo, tumalikod sa kasalanan. Kung nahulog ka lang sa kasalanan, kailangan mong malaman na ang espiritual na labanan ay patuloy pa rin. Kailangan nating maging determinado na labanan ang kasalanan at lubusang talikuran ito. Naaalala mo ba ang lungsod ng Ninive? Ang mga tao ng Ninive ay lubhang makasalanan. Nang marinig nila na wawasakin ng Diyos ang lungsod dahil sa kanilang mga kasalanan, ano ang kanilang ginawa? Nakatala ang Jonas, chapter 3, verse 5 to 8, at ang bayan ng Ninive ay sumampalataya sa Diyos, at sila'y nangaghayag ng ayuno at nangagsuot ng kayong magaspang mula sa kada kadakilaan sa kanila hanggang sa kaliit-liitan sa kanila. At ang mga balita ay dumating sa hari ng Ninive, at siya'y tumindig sa kanyang luklukan, at hinubad niya ang kanyang balabal, at nagbalot siya ng kayong magaspang, at naupo sa mga abo, at kanyang inihayag at itinanyag sa buong Ninive, sa pasya ng hari at ng kanyang mga mahal na tao, na sinasabi, huwag lumasa, maging tao ni hayop man, bakahan, ni kawan man, ng anumang bagay, huwag silang magsikain, ni magsiinom man ng tubig. Kung mangagbalot sila ng kayong magaspang, ang tao at gayon din ang hayop, at magsidaing silang mainam sa Diyos. Oo, talikdan ng bawat isa ang kanyang masamang lakad, at ang pangdadahas na nasa kanilang mga kamay. Ganito ang pagtalikod ng mga tao sa Ninive sa kasalanan. Hindi lamang sila taimtim na nanalangin at nagpahayag ng kanilang mga kasalanan, kundi sila rin ay tumalikod sa kanilang masasamang paraan at lubos na nagsisi sa harap ng Diyos. Hindi ba't ang pagsisisi ng mga tao sa Ninive ay nararapat nating tularan? Kung nagkasala ka, sundan ang 3 hakbang na ito ng pagtatapat at pagsisisi, at matatanggap mo ang awa at kapatawaran ng Diyos. Pakitandaan na ang paglaya sa kasalanan ay maaaring maging mahirap. Ngunit kapag determinado tayong labanan ang kasalanan at magtiwala sa Diyos, nagiging mas madali na mapagtagumpayan ang kasamaan. Kung ikaw ay kasalukuyang nahihirapan sa kasalanan,
Huwag mag-atubiling mag-iwan ng mensahe at magbibigay ako ng karagdagang gabay sa landas tungo sa paglaya mula sa kasalanan. Laging tandaan, ang Diyos lang ang makakapagligtas sa iyo.